tayo na. Sama-sama tayong magbalik, tanaw sa nakalipas, ipinunla ng mga nauna sa atin, ay ating pagyamanin. Ang kanilang karanasan ay pamanang kaalaman, sila'y karapat dapat na tularan. Kabataan tayo na, sino nga ba ang susulat ng kasaysayan ng ating lahi? Tayo na, tayo na, kabataan tayo na, kabataan tayo na. Suriin natin ang mga pangyayari ng ating panahon. Ang kasalukuy ay puno ng pagsubok, subalit di na tayo maliligaw, dahil ang kasaysayan ng siyang ating gabay. Kabataan lahat ay ating ibigay. Kabataan tayo na, kabataan tayo na. Sino nga ba ang susulat ng kasaysayan ng ating lahi? Tayo na, tayo na, kabataan tayo na. Magandang araw sa inyo! Handa na ba kayong balikan ng isa na namang kabanata sa ating kasaysayan? Ang susuriin natin ngayon ay isang napaka-importanting pangyayari sa kasaysayang Pilipino. Tama! Ang himagsikang Pilipino! Nalaman natin sa mga naunang episodes na naghirap ang mga Pilipino sa ilalim ng mga Kastila at nagkaroon ng mga pag-aalsa sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas sa loob ng 300 taon. Kaya lang, kalat-kalat ang mga pag-aalsang ito, kaya nanatili pa rin ang mga Kastila sa Pilipinas hanggang noong mga huling taon ng 1800s. Ano ba yung nangyari noon? After tinayo ang Katipunan nung 1892, it took them 4 years, 4 na taon muna bago sila nagsigaw ng paglaban na, Ibig sabihin, 4 na taon muna trinabaho ng Katipunan yung esensya ng pangalan niyang Katipunan. Katipunan, ibig sabihin, tinipon muna nila Bonifacio yung hiwa-hiwalay na mga komunidad mula sa norte ng ating arkipelago hanggang sa Mindanao. Yan, tinipon muna. Hinanap niya ng commonality, pinalaganap niya ng kartilya ng Katipunan, yung moral education, At after 4 years, handa na silang lumaban. At yung paglaban na yon, 2 years lang tuloy, nagtagumpay na, napaluhod na yung Kastila. Dahil sa nang 4 years muna silang nagtahe, naghabi, Nag-weave sila ng diverse communities, ginawa nilang isang bansa. Kaya yung pong Agosto ng 1896, yan hindi lang sigaw-sigaw, hindi lang punit-punit yan, hindi lang demonstrasyon yan. Yung August 1896 po yan, nagtayo sila ng kauna-unahang pambansang pamahalaan. At ibig sabihin yan, nung August 1896 na revolusyon na yan, yun na nga po yung pagsilang mismo ng ating bansa. Bakit po ba mahalaga ang Katipunan sa kasaysayan ng bansa natin? Aba! Kaya ko yatang sagutin yan. Ang Katipunan kasi, ang kauna-unahang samahang nagbuklod sa mga Pilipino sa iba't ibang probinsya upang ipaglaban ang kalayaan ng inang bayan. Kung noong unang panahon ay kanya-kanyang laban ng iba't ibang lalawigan, ngayon ay nagkaisa na sila.
Ano nga ba ang ibig sabihin ng kalayaan ayon sa Katipunan? Ano ang ibig sabihin nila ng inang bayan? Yung ugnayan ng ina at anak, yun ang gustong makita at ipa-inculcate, mapa-imbibe nila Bonifacio at ng Katipunan sa mamamayan. Yung bayan mo ay ina, ating ina. No? At meron pang naging development yan eh. Yung sagutan ng mga tula. Meron kasing sumulat ng tula na hibik ng Pilipinas sa inang Espanya. Kasi tinatawag yung Espanya, Mother Spain eh, no? Madre Espanya. Na humibik ngayon yung Pilipinas na bakit ka naman ganyan? Tapos may sumagot na tula. Si Marcelo del Pilar ang sumulat, pero ang nakalagay naman, ang sagot ng inang Espanya sa hibik ng Pilipinas. Pagdating ng Bonifacio, naglagay siya ng pangatlo at panapos na tula, Katapusang Hibik ng Pilipinas. Sinasabi niya doon, Madre Espanya, hindi ka nag-asal na ina. Kami naghahanap ng tunay naming ina. At nakita na namin yon. Isang katangian na mapapansin natin doon sa mga tulat kundima na kinatanong panahon ng himagsikan ay ang taguring ikinabit na mga manunulat nating mga makabayan at mga revolusyonaryo sa bansa natin. Sa halip na tawagin nila itong bansa o amang bayan, tinawag nila itong inang bayan upang mabigyan din nila yung matinding damdamin na kanilang naramdaman na kung saan ay inihambing nila ang bayan sa isang inang minamahal. Sa kalayaan naman, yung kalayaan talagang nakita na rin ni Bonifacio yung likas na karapatan ng bawat tao at ng bawat bayan na maging malaya, magkaroon ng karapatan na sila ang magpasya sa kanilang gagawin, sa kanilang kalagayan. Pag pinag-usapan ang kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan, dalawa ang matutunog na pangalan. Ito ay sina Emilio Jacinto at Andres Bonifacio. Ayon sa librong nabasa ko, si Emilio Jacinto bilang editor ng pahayagan ng Katipunan na tinawag na Kalayaan at manunulat ng Kartilya ng Katipunan. Ang Kartilya ng Katipunan ang sulating nagsasabi kung ano ang dapat na maging asal at ugali ng mga Katipunero upang maging karapat-dapat na tawaging mga anak ng bayan. Dahil sa mga isinulat niyang ito, si Jacinto ay tinaguriang utak ng Katipunan. Si Andres Bonifacio naman ang supremo ng Katipunan. Ibig sabihin, siya ang pinakamataas na pinuno nito. Siya rin ang sumulat ng sanaysay na pinamagatang ang dapat mabatid ng mga Tagalog na siyang nagpaliwanag sa mga Pilipino kung bakit sila dapat maghimagsik laban sa mga Kastila. Ang mga sinulat ni Jacinto at Bonifacio ay nagsilbing inspirasyon at gabay sa mga Katipunero sa kanilang pakikipaglaban para sa kalayaan ng inang bayan. Nakakabilib ano? Mga magagaling na manunulat pala ang mga pinuno ng Katipunan. Pero alam niyo ba, na bukod sa mga panulat, may ginawa pa ang mga Katipunero upang maging matibay ang kanilang pagkakaisa. Tama, ang sandugo na ginagawa ng mga ninuno nating Pilipino. Binuhay uli ni Bonifacio ang ritual na ito upang magkaisa ang mga Pilipino. Sa sandugo ng mga Katipunero, ipinapahayag ng bawat miyembro na sila ay kapatid ng lahat dahil sila ay mga anak ng iisang bayan. Ibig sabihin, ang lahat ay pantay-pantay at nagkakaisa sa layuning makamtan ng kalayaan. Sumumpa sila sa pamamagitan ng pagsugat sa kanilang mga braso at pagpirma sa pamamagitan ng kanilang dugo. Ang pinakamahalagang bahagi ng pangangalap ng tauhan ay ang paggamit ng matandang seremonya na tinawag na isang duguan, na kung saan ang bagong kasapi ay
sinusulat niya, ipinipirma niya ang kanyang pagsapi sa Katipunan sa pamamagitan ng pagkuha ng dugo, ng kanyang dugo. At ang kagandahan itong paggamit ng seremonya ng isang duguan ay nagpapakita ito ng gaano kasagrado ang layunin ng mga Katipunero. At talaga namang sagrado dahil sa ang ipaglaban mo ang kalayaan ng inang bayan ay isang napakataas, napakasagradong layunin. Ganadong-ganadong mga Katipunero na ipaglaban ng inang bayan. Eh, anong nangyari? Ngayon, yung paglaban na yon talagang matindi. Yung nanalo muna sila sa Cavite, talagang nakuha yung garrison ng Castilla doon, tapos di na nga nabawi later yon. Tapos yung pwersa na yan, sumama doon sa San Juan na mag-aakit ng pwersa. Kaya lang, hindi nga lumitaw yung dapat kumuha ng Intramuros. Kaya ang nangyari doon ay hindi nag-work, hindi yung pinaka-crucial na papel na dapat gampanan na kunin yung Intramuros at that time, hindi nagawa ng inasahan niya, no? Tapos sa sumunod diyan, meron na rin kasing organized retreat kahit na merong game o plan A, no? Game plan A na ito yung mangyayari, may plan B sila, na re-retreat sila. Yung kanilang pag-atras sa Balara ay hindi yun parang nataranta lang. Organized din yung withdrawal nila dyan, yung retreat nila dyan. Kaya, pagpapalakas ng pwersa nila, patuloy na pagpapalakas, yung communication lines nila, nagpatuloy yan. Hanggang sa, umabot na nga sa, gumagalaw sila localized. May kanya-kanyang mga kwan, may kanya-kanyang mga command, ano? Kinagisnan na ng maraming Pilipino sa panahon ni Bonifacio, yung 300 na yung Spanish rule, ano? Pero si Bonifacio may sense of history. Nilingon niya yung thousands of years bago nun. At ang nakita doon, malaya tayo dati eh. Bakit tayo ngayon kailangan ganito? So, ang gusto niya, ibalik yung dating laya. Yun ang ginawa niya. Kaya hinabol ng Katipunan yung pagiging malaya. Pero ang pagiging malaya niyan, hindi yan ang inuna nila. Hindi yung pagiging malaya sa Kastila ang inuna nila. Ang inuuna ng Katipunan, for 4 years, inuna nila ito, kalooban. Yung sinasabing, we have to deserve yung liberty. Kailangan tayo maging karapat-dapat sa kalayaan. Inuna nila yon, yung kalooban. Upang sa ganon, pagdating ng makuha ang kalayaan, karapat-dapat at magkakaroon ng talagang kaganapan, yung ligaya at ginhawa mula sa kalayaan. Idiniklara ang kalayaan ng Republika ng Pilipinas. Bilib na talaga ako sa mga lolo't lola natin. Biro nyo, tayo pala ang pinakaunang republika dito sa Asya. Tayo ang unang lahi sa rehiyong ito na naghimagsik laban sa mga mananakop. Patunay ng tapang at talino ng mga Pilipino. Noon yun, di ba? Pero ngayon, paano ninyo mapapakita ang inyong pagmamahal sa ating bayan? Papatonize mo na sarili mong product. Pagtayo mo lang, yung tatayo ka lang ng tapos gagalang ka dun sa pambansa mong awit. Maglalaro akong larong Pinoy, yung sipa. Mag-aaral po ako ng mabuti para po sa kinabukasan ng ating bayan. Kahit na tumatangkilik ka ng produkto or musika ng ibang bansa, halimbawa galing Amerika, pero at least, ginagalang mo pa rin yung bansa mo. Tsaka minamahal mo pa rin yung kapaligiran niya, tsaka pinagtatanggal mo siya laban sa anumang pagkukutya na ginagawa ng iba dito. Sabi ko na nga be, nananalaytay pa rin sa ating mga kabataan ang dugong mapagmahal sa kalayaan at inang bayan. Ito ang mahalagang pamana ng ating mga lolo't lola sa Katipunan. Sana na may huwag nating kalimutan ang napakahalagang ugali nito. Kayo naman mga bagets, pag-usapan ninyo kung paano nyo maipapakita ang inyong pagmamahal sa ating bayan araw-araw. Aling pag-ibig pa ang higit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila? Gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa, alin pag-ibig pa
Wala na nga. Wala. Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila, kaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Aling pag-ibig pa, wala na nga, wala. Walang mahalagang hindi inihandog ng may pusong wagas sa bayang nakupok. Dugo'y ang andunong, katiis at pagod. Buhay mayabuting magkalagot-lagot. Ang nakaraan, panahon ng aliw, ang inasahang araw na darating ng pagkatimawa ng mga lipin, liban pa sa bayan, saan tatanghalin? Sa abang-abang mawalay sa bayan, gunita may laging sakbibi ng lumbay. Walang alaala't inasamasam, kundi ang makita'y lupang tinubuan. Kayong nalagasan ng bunga't bulaklak, kahoy niya ring buhay na nilantat sukat ng balabalakid, makapal na hirap muling manariwa.